Mariing itinanggi ng founder ang sinabi ng ating bida at galit na sumigaw na walang katotohanan ang lahat ng iyon. Iginiit niya na totoo at buhay pa ang babae, at natutulog lamang ito sa loob ng kabaong. Sa matinding galit at pagkalito, tinanong niya ang ating bida kung talagang patay na ang babae, ano raw ang kanyang pagkatao ngayon. Kasabay nito, inatake nito ang ating bida ng kanyang aura. Pagkatapos, lumitaw ang founder sa kanyang totoong anyo na isang batang babae. Buong tapang niyang iginiit na tiyak na magigising ang kanyang kapatid, at siya mismo ang pinakamalinaw na patunay na buhay pa ito. Sa galit at pagkamuhi, itinuro niya ang ating bida at ang mga kasama nito, at mariing idineklara na dapat mamatay ang mga walang utang na loob na nang himasok. Ngunit nanlaki ang mata ng founder, dahil madali lamang napawalang bisa ng ating bida ang aura nito sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Inutusan ng ating bida si Xiao Shi na palawakin ang blockade field upang mapigilan ang pag-atake at kontrolin ng paligid. Nagulat si Xiao Shi at nagtanong kung paano nalaman ng kanyang master ang tungkol sa ganitong kakayahan. Maayos na ipinaliwanag ni Chen Ye na nabasa na niya ang operating manual ng sistema, kaya alam niyang may ganitong function si Xiao Shi. Gayunman, nagtataka pa rin si Xiao Shi kung ano ang tunay na balak ng kanyang master. Ipinaliwanag ng ating bida na kailangang burahin ang alaala upang matapos ang kaguluhan at maiwasan ang mas malaking pinsala. Para sa kanya, ito ang pinakamabilis at pinakamalinis na paraan para resolbahin ang sitwasyon, kahit pa mukhang malupit sa unang tingin. Nag-alinlangan si Xiao Shi at nagtanong kung hindi ba ito masyadong malupit. Seryosong ipinaliwanag din ni Chen Ye ang kanyang paninindigan. Sinabi niya na may dalawang pagpipilian lamang. Alinman sa burahin ang baluktot na personalidad at mga alaala, o hayaan siyang mabuhay sa isang ilusyon na walang katapusan. Tinanong niya si Xiao Shi kung alin ang mas malupit sa dalawang yon. Napatahimik si Xiao Shi matapos marinig ang paliwanag. Sa huli, naunawaan niya ang desisyon ng kanyang master. Pagkatapos nito, inilabas na ni Xiao Shi ang kanyang gintong wand, ang sandatang nagtatago ng tunay niyang kapangyarihan. Tinawag niya ang lakas nito at sinagot ang panawagan ng wand. Kasunod nito, pinalawak niya ang blockade field hanggang sa buong saklaw ng palasyo. Pagkatapos nito, bumalik na ang eksena kay Su Changqing at kay Xiao Nan. Sa matinding galit, ibinulalas ng Dead Soul ang katotohanan na matagal na niyang kinikimkim. Isinigaw niya na ang kausap niya ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid, at partikular niyang binanggit si Yihan bilang biktima. Dahil sa puot at paghihiganti, sumugod ang Dead Soul sa kanila. Nagsimula naman tumakbo si Su Changqing sa harapan ni Xiao Nan upang subukan pigilan ang atake nito. Ngunit sa kasamahang palad, nahihirapan niyang pigilan ito sa lakas ng puwersa nito. Dahil dito, hindi na kinaya ni Su Changqing ang atake nito, dahilan upang tumalsik sila sa mga pader, at nagkaroon din sila ng pinsala sa kanilang katawan. Kasabay nito, nanlaki ang mga mata ni Xiao Nan, nang biglang sumugod kaagad ang Dead Soul sa kanila. Itinulak naman ni Xiao Nan si Su Changqing upang hindi ito madamay sa gagawin nitong pagsalag sa atake ng Dead Soul. Kasunod nun, inutusan niya si Qing Shuang na protektahan niya nga raw siya. Sumunod naman si Qing Shuang kaya naghanda na din ito. Dahil dito, nagsimulang mabahala si Su Changqing sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos mapigilan ni Xiao Nan ang atake ng Dead Soul, makikita na natin siyang nakaandusay na ito sa sahig habang palapit na sa kanya ang Dead Soul. Matapos ang matinding banggaan, nailigtas ni Qing Shuang ang sarili mula sa matinding pinsala, ngunit aminado siyang halos maubos na ang kanyang espiritual na lakas. Mahina niyang tinanong si Xiao Nan kung kaya pa nitong tumayo at lumaban. Umuubo si Xiao Nan habang pilit bumabangon, at inamin niyang nasira ang kanyang mga meridian, palatandaan na malubha ang tinamo niyang pinsala at hindi na siya makakakilos ng maayos. Kasabay nito, paglapit ng Dead Soul kay Xiao Nan, inihanda na nito ang kanyang sandata upang atakiin na ito. Dahil dito, tuluyan ang nasaksak si Xiao Nan sa kanyang tiyan. Pagkatapos, hinawakan siya ng Dead Soul sa kanyang ulo at binuhat niya ito pataas. Natuwa ang Dead Soul at sinabi nito na kukunin niya nga raw ang ulo nito. Habang nahihirapan si Xiao Nan, napuno ng determinasyon ang kanyang pagmumukha, at ginamit nito ang kanyang huling lakas upang masipa lamang ang Dead Soul. Dahil dito, tuluyan na siyang nakawala. Minura siya ng Dead Soul at sinabi na nakakainis nga raw ang isang cultivator na kagaya nito.
Ngunit bago pa sana siya kumilos, napansin niya si Su Changqing na tapos na sa paghahanda at handa nang ilunsad ang kanyang atakeng Taiyin Nation. Pinakawalan na ni Su Changqing ang kanyang atake, at hindi na nito naiwasan ang Dead Soul at buong-buo niya itong sinalo. Sinabi ni Su Changqing habang naka-activate ang kanyang bagong kakayahan na Purian Body, kung saan kalahating nabuksan ang selyo nito, at makikita din natin ang kanyang mga mata na naging pula. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang nawasak ang Dead Soul, kahit hirap na itong tumayo, nagbanta pa rin ito na dudurugin at pipirasuhin si Su Changqing. Kasabay nito, nagpalabas ng napakalakas na aura ang Dead Soul. Dahil dito, kaagad naman kumilos si Su Changqing upang pigilan itong makabawi. Nasalag naman ng Dead Soul ang atake ni Su Changqing, kaya tumalsik ito sa lakas nito. Habang wala pa sa balanse si Su Changqing, ginawa naman ito na pagkakataon ng Dead Soul upang atakihin siya. Ngunit gumamit naman ng puwersa si Su Changqing upang iwasan ito. Paglapag ni Su Changqing, alam niyang hindi siya ang makakaharap nito sa isang direktang labanan kundi ang mga kahinaan nito ang kanyang tatargetin. Ngunit laking gulat nito, nang makita niya ang Dead Soul na naghahanda ng kanyang malakas na pulang enerhiya. Binatuna ng Dead Soul ang kanyang atake, ngunit hindi natakot si Su Changqing. Hinarap nito ang atake, habang nasa likod lamang si Xiaonan. Sinabihan naman siya ni Xiaonan na umalis na nga raw ito at hayaan niya nga raw siya. Hindi naman nakinig si Su Changqing, at nasabi nito sa kanyang isip na hindi nga raw siya aatras. Kasabay nito, gumamit si Su Changqing ng kanyang Ice Element upang sabayan ito. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Sa bandang huli, inangkin ng Dead Soul ang kanyang tagumpay sa paghihiganti para sa mga kapatid nito, bago nito tuluyang lamunin ang lahat at baguhin ang katotohanan. Ngunit napuno ng pawis ang pagmumukha ng Dead Soul nang makita niyang si Su Changqing na ligtas pa habang nakapalibot dito sa kanya ang isang malaking yelo. Kasabay nun, bigla na lamang gumapang ang yelo ni Su Changqing sa Dead Soul at unti-unti siya nitong nilalamon, dahil dito, nagsimula ng matakot ang Dead Soul sa kanyang kalagayan. Pagkagawa niya nito, lumabas si Su Changqing sa yelo at handa na nitong tapusin ang kalaban. Humirit pa ang Dead Soul kaya inihanda din nito ang kanyang sandata upang labanan nito. Ngunit bago pa siya makabuelo, tinamaan na ito ng atake ni Su Changqing, at ito ang dahilan ng pagkamatay nito. Pagkatapos, ipinikit na ni Su Changqing ang kanyang mga mata, ngunit laking gulat niya, nang magwala ang enerhiya sa kanyang dantian. Dahil dito, napasigaw sa sakit si Su Changqing habang sinasabi nito ang seal ng kanyang master ay hindi niya magawang pigilan. Ngunit kahit na ganun, nilabanan nito ni Su Changqing at nag-focus ito upang kontrolin ito. Sumigaw ng malakas si Su Changqing at nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya sa buong paligid, at umabot din ito sa kalangitan. Mula sa Huang City, sinabi ng mga tao kung ano nga raw ang nakikita nila mula sa kalangitan, doon nakita nila ang 2 buwan na magkasama. Mula sa malalim ng Daluo Palace, bigla ang inilunsad ng founder ang kanyang malupit na pag-atake. Binabalot ang ating bida ng aura ng kamatayan at puot. Walang naging bisa ang mga atake ng founder kay Chen Ye, at nanatiling kalmado ang bida at agad niyang napansin ang kakaibang pakiramdam, tila may puwersang kumokontrol sa emosyon, doon niya napagtanto na iyon ang tunay na kakayahan ng kalaban. Nagalit ang founder at tuluyang ibinunyag ang kanyang masamang hangarin, sa galit nito, sinabi niyang hanggat may mga taong mamamatay, sapat ang lakas ng soul power para ipagpatuloy ang kanyang plano. Ayaw niyang hayaang sirain ito ng ating bida, kaya kinuha nito ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa buong paligid. Seryosong sinabi ng ating bida na kusang loob niyang inako ang pagsipsip sa lahat ng multo at ginawa itong bahagi ng kanyang sarili, kahit mabura ang kanyang kaalamang espiritual at mga alaala, wala na siyang balikan. Lalong nagalit ang founder sa sinabi nito, kaya bumuo ito ng dambuhalang halimaw sa nakuha nitong kaluluwa. Umatake na din ito habang sinasabi nito sa ating bida na mamamatay ng araw ito. Nagulat si Xiao Shi nang makita ang pagbabago, sinubukan niyang balahan ng kanyang master, ngunit nanatiling kalmado ang bida at sinabi na katawan lamang ang lumalaki at walang dapat ikatakot. Gayunman, napagtanto ng ating bida na ang unang selyo sa katawan ni Su Changqing, ang selyong nagtatakip sa Purian Body, ay nabuksan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dahilan upang mag-alala din si Xiaonan kung magkakaroon ito ng epekto. Ipinaliwanag ng ating bida na hindi na kayang kontrolin ni Su Changqing ang napakalakas na Purian aura,
at ang sobrang lamig na enerhiya ay nagdudulot na ng matinding backlash sa kanyang katawan. Ayon sa mga tala, ang paggising ng Purian body ay magdudulot ng pagbabago sa langit at lupa na tiyak na mapapansin ng buong Tianluo world. Dagdag pa niya, ang espiritu sa Deluo Palace ay puno ng malalim na galit at halos maging multo na, kaya mahirap itong baguhin sa maikling panahon, dahil mas mahalaga si Changqing, nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis. Kaya inilabas niya ang mahiwagang sandatang ipinagkatiwala ng matanda, isang quasi-artifact, handa itong wasakin ang kalaban at muling buuin ang sitwasyon. Nagulat si Xiao Shi nang makita ang sandata at napagtantong yun ang espada ng kanyang master, ang kauna-unahang pagkakataong nakita niya itong gumamit ng isang mahiwagang sandata. Ipinaliwanag ng bida na hindi yun ang kanyang sariling espada, kundi isang magic weapon na ipinagkatiwala lamang sa kanya ng isang yumaong makapangyarihang nilalang para sa pansamantalang pag-iingat. Nang marinig ang pangalan, biglang kinilabutan si Xiao Shi at napagtanto ang katotohanan, ang sandatang yun ay pag-aari ng isang Demon Lord, isang kagalang-galang na nilalang na tanyag sa kalangitan dahil sa paglipol ng daan-daang milyong masasamang espiritu. Kinumpirma ng ating bida na yun nga ang saber ng Demon Lord. Tahimik niyang hinawakan ang sandata at humiling na hiramin ang kapangyarihan nito, inutusan niya itong magising. Kasabay ng kanyang panawagan, sumabog ang gintong liwanag mula sa espada at tuluyang nagising ang espiritu ng sandata, si Taolin, lumitaw ang sword spirit sa anyong isang nilalang na puno ng kapangyarihan. Dahil dito, nagsimula ng matakot ang kalaban sa kanyang nakita. Tinanong ni Xiao Shi ang kanyang master kung yun na ba ang sword spirit ng sandata at nagulat siya dahil tila maliit lamang ang anyo nito. Mahina kong ipinaliwanag ng ating bida na ang tunay na lakas ng isang sword spirit ay hindi nasusukat sa laki o anyo nito, kundi sa kapangyarihang taglay nito. Kasunod nun, ipinakilala ng sword spirit ang sarili sa ating bida. Diretsahang ipinaliwanag ni Chen Ye ang sitwasyon. Ayon sa kanya, ang nasa harapan nila ay ang artifact ng palasyong ito, isang sandatang aktibong sumisipsip at pinagsasama ang mga multo at masasamang espiritu, kaya hiniling ng ating bida sa sword spirit na alisin ang masamang kapangyarihan nito nang hindi sinisira ang pinagmumulan ng lakas ng sandata. Bagamat aminado ang sword spirit na maaaring hindi niya ganap na makontrol ang lahat, sinabi niyang isa lamang itong multo, at may paraan pa para labanan at pigilan ito. Habang nakatingin ito sa kalaban, biglang nagpakawala ng napakalakas na aura ang sword spirit, kahit pa libu-libo o 10,000 multo ang humarap dito, ipinahayag nitong hindi iyon magiging problema. Tinanong ng ating bida si Xiao Shi kung hanggang saang antas ng cultivation ang kayang tiisin ng kanyang protective barrier. Sagot ni Xiao Shi, naaalala niyang kaya nitong salagin ang mga atake na mas mababa sa antas ng Vientiane realm. Nang marinig ito, napaisip si Chen Ye at inulit ang salitang Vientiane realm, dahilan upang mabahala si Xiao Shi at agad niyang pinigilan ang kanyang master. Humingi ng tawad ang ating bida at inamin na hindi niya natutunan ang mga teknik na iniwan ng dating may-ari ng sandata, dahil dito, ang tanging magagawa niya ay palayain ang buong espiritual na kapangyarihan ng sword spirit upang magamit niya ito ng buo. Kalma namang tinanggap ng sword spirit ang sitwasyon at sinabing siya na ang bahala. Ngunit sa parehong sandali, nagngalit ang founder at nagbanta na ililibing silang lahat kasama nito, sabay pinakawalan ng isang napakalakas na pag-atake na yumanig sa buong paligid. Sa gitna ng nagngangalit na enerhiya, itinaas ng sword spirit ang sandata nito at tuluyang pinakawalan ng isang makapangyarihang banal na kapangyarihan. Ipinahayag nito na ang lahat ng mararahas, mapanlinlang na multo at masasamang nilalang ay tuluyan ng lilipulin, at sino mang magtangkang muling magbalak laban sa kanya ay paparusahan. Bumaba ang isang matinding liwanag mula sa itaas, bumalat sa buong lugar, at dumiretso sa dambuhalang masamang espiritu. Sa lakas ng atake, nagulat ang kalaban, nakadilat ang mga mata nito sa hindi inaasahang kapangyarihan na bumagsak sa kanya, habang ang paligid ay nagkawatak-watak dahil sa impact. Habang nangyayari ito, umiiyak si Xiao Shi sa kanyang master at sinabi nito na hindi na nga raw niya kayang pigilan pa ang malalakas na atake nila. Sa kabila nito, nagawa pang mabuhay ng founder at buong tapang nitong hinamon ng sword spirit, hindi makapaniwalang mangangahas itong umatake. Kasabay ng sigaw nitong, "Mamatay ka," pinakawalan nito ang isang marahas na puwersa. Ngunit kalmado ang sword spirit, ipinahayag nito na ang isang masamang espiritu tulad ng kalaban ay hindi karapat-dapat na personal pang kumilos ang kanyang amo, para sa kanya,
Sapat na ang isang munting sword spirit upang wakasan ito. Biglang sumabog ang isang napakalakas at banal na liwanag na tumagos sa buong lugar. Nagulat ang founder at napasigaw sa takot, hindi nito inaasahan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Tinupok ito ng liwanag, at sa gitna ng matinding sakit at sigaw, tuluyan itong natalo. Matapos ang laban, ipinaliwanag ng sword spirit na ang katawan ng kaluluwa at ang kamalayan nito ay tuluyan ng pinaghiwalay. Kapag nabura na ang natitirang kamalayan, maaari na itong muling hubugin at hindi na muling magdudulot ng panganib. Nagpasalamat ang ating bida sa kanyang sword spirit sa ginawa nito. Bilang tugon, mahinahong kinilala ng ating bida ang kanyang pagsisikap, na nagpakita ng respeto at pagpapahalaga. Dahil dito, nagpasalamat ang sword spirit sa kanyang amo. Matapos ang lahat, nagliwanag ang anyo ng sword spirit at unti-unti itong naglaho, tanda ng pagtatapos ng tungkulin nito. Naiwang kalmado ang paligid, habang hinawakan ng bida ang kanyang espada at tahimik na sinabi na susunod na ang ikalawang hakbang.